Handang kumuha ng higit pa sa iyong pangangailangan. Dapat isipin pa rin ang iba bukod sa iyong sariling kapakanan. Ikaw kapuso, kaya mo bang hindi man lamang ng kapwa kung nakahain na sa iyo ang maraming grasya? Dear Papa Dudut, sobrang init noon at halos nasa dulong parte na ako ng linya. Umaasa ako noon na sana ay may maabutan pa ako kahit itlog lang na panlaga. Pinagmasdan ko ang mga taong nasa pila at tulad ko ay alam kong nagdarasal din sila noon na sana ay may maabutan pa silang maiuwi mula sa community pantry na yon, Papa Dudut. Ito po ang kwento ng aking pagpila noon sa community pantry kasama ang aking anak na si Nika. Ako nga pala si Cheryl, 40 years old at isang single mom dito sa Dagupan. Mula noong nauso ang community pantry ay wala kaming ibang ginawa ng aking 18 anyos na anak na si Nika kundi ang pumila at umasang may makukuha mula sa mga ibinibigay ng ibang may kaya. May learning disability po si Nika. Hindi naman apektado ang pananalita niya pero sadyang mabagal ang progress ng kanyang isipan. Sa edad niya noon na 18, ang level ng utak niya ay parang sa 7 taong gulang na bata. Kailangan ko rin siyang isama dahil walang mapag-iwanan sa kanya noon sa bahay. Dalawa lang kasi kaming magkasama noon sa buhay, Papa Dudut. Nakita at naramdaman ko ang hirap ng pagpila noon. At may mga pagkakataon nga dati na wala na kaming naaabutan ng aking anak, kundi asin at luya na lamang. Pinatos pa rin namin yon at ginamit ko noon sa pagluto ng lugaw na halos isang dakot na lamang sa kamay ang bigas na aking ginamit, Papa Dudut. Ang hirap pong maging mahirap, pero ano bang magagawa namin noon? Yon ang sinisiksik ko sa aking utak, Papa Dudut. Ma, Ano yun, anak? pwede na po ba tayong umuwi? Kanina pa po kasi tayo dito. Ang init-init. Para na pong nasusunog tong braso ko, oh. Hipan-hipan mo na lang muna, anak. Mawawala rin yung init na yan. Gusto ko na rin po kasing umuwi. Ang sakit na po kasi ng paa ko. Gusto ko na po sanang umupo. Konting tiis na lang, nak. Malapit na tayo. Ipagdasal mo na lang sana may makuha pa tayong bigas at konting gulay sa community pantry. Ano po ba yung community pantry? Bakit po ba may ganyan? Wala naman po tayong pinipilaang ganyan dati eh. Ang community pantry ginawa para sa mga nangangailangan tulad natin. Tayong mahihirap, Hindi ko pa rin po maintindihan, Ma. Bakit mahirap lang? yaman. Lagi tayong kinukulang sa pera. Kaya ginawa ang community pantry na to para yung mga may kaya magbahagi sila ng blessings nila para sa mga katulad nating nangangailangan. Ano po ba yung mga nakalagay doon na pwede nating kunin, Ma? Lahat ng nakalatag sa mesa pwede nating makuha. Pero dapat yung kailangan lang natin ang kunin natin. Yung itlog po, ilan po yung pwede nating kunin? Kung para sa ating dalawa, sapat na yung 2 o 3. Depende sa iluluto ko mamaya. Ano po ba yung meron pa? Di po kasi makita eh. Ang dami kasi nakapila. Umaharang sila sa akin eh. Merong instant noodles, gulay. Kanina may prutas dyan pero mukhang naubos na rin. Teka, ano pa? Ayun, meron ding asukal, patis, kape at face mask. Ayun, anak, dapat pala makakuha tayo ng face mask kasi hindi pa ako nakakapaglaban nung sa atin. May pera rin po ba doon, Ma? Minsan meron. Depende yan, anak, sa magbibigay.
Pwede po bang magsulat doon ng gusto natin? Para yun na lang po yung ibigay nung mayayaman. Naku anak, hindi pwede. Kung ano lang yung kayang ibigay ng may kaya, yun lang ang dapat nating tanggapin at kunin. Magpasalamat na lang tayo at meron pa ring mabubuting puso na handang tumulong kahit hindi naman kailangan. Ma, Ano yun anak? bakit po ba tayo mahirap? Hindi ko makalimutan ang naging tanong na yon ni Nika, Papa Dudut. Hindi ko rin alam ang isasagot sa kanya noon. Bakit nga ba kami mahirap? Yan din ang tinanong ko noon sa sarili ko. Dahil ba yon sa pagiging single mom ko? Iniwan ako noon ng tatay ni Nika 1 buwan after ko siyang maipanganak. Wala akong ibang choice kundi ang buhayin siyang mag-isa. Kinaya ko naman. Naging isa kong sales lady sa isang tiyangge at kinaya naman ang sahod ko noon na buhayin kaming dalawa. Pero dahil nga sa pandemya nadamay ako noon sa mga natanggal. Sinubukan ko namang humanap noon ng trabaho pero nabigo ako, Papa Dudut. Kaya naman nagsimula ako na pumila sa mga community pantry para mabigyan ng solusyon ang kakulangan namin noon ng pangtusto sa pang-araw-araw. Halos araw-araw nga noon nakapila kami. Hindi ko naman yon ginustong gawin pero gipit na kasi ako. Wala na akong ibang naisip na pagkukunan ng pera para sa amin ni Nika. Bilang isang ina, hindi ba't gagawin mo ang lahat para hindi ko malamang sikmura ng iyong anak? Ito na lamang, Papa Dudut, ang mga katagang sinabi ko sa sarili ko para lamang lumakas ang loob kong pumili ng mga produktong libre sa community pantry. Ma, Ano yun? bakit po kailangan nating pumunta sa ibang barangay para makapila sa community pantry nila? Wala na po ba yung sa barangay natin? Nakita mo naman kanina na konti na lang ang natira doon, di ba? Puro kamati, sibuyas at asukal. Meron pa naman tayo noon. Kaya tayo andito sa ibang barangay? Oo anak, balita ko kasi mas marami yung binibigay dito tapos konti lang yung mga nakapila. Mas makakapili pa tayo kumpara ron sa barangay natin. Kung gano'n naman po pala, di kumuha na lang po tayo ng marami para hindi na tayo pipila bukas. Nakakapagod kasi yung pabalik-balik Nasilip ko po may mga candy din doon. Kukuha po ako ng marami ha. Kasi yung sa barangay natin wala namang candy Pwede po ba ma? Bibigyan ko rin yung mga kapitbahay natin. Anak, nakikita mo ba yung karatolang nakasabit sa pantry? Opo. Pwede bang basahin mo? Magbigay ayon sa kakayahan. Kumuha ba batay sa pangangailangan. Magbigay ayon sa kakayahan. Kumuha batay sa pangangailangan. Tama po ba, ma? Alam mo ba kung bakit nila nilalagay yan dyan? Hindi po. Ibig sabihin lang niyan, ang dapat mo lang ibigay ay yung kaya mo. At para naman sa mga kukuha, dapat di sobra. Kunwari, kukuha ako ng noodles para sa atin. Ang kaya lang naman nating ubusin 2 o kaya 3 noodles. Yun lang dapat ang kunin ko. Pero kasi ma, gagamitin naman natin yung sobra para sa ibang araw. Para di na tayo laging nakapila dito. Nakakapagod din kasi. Alam kong nakakapagod pero kailangan nating magtiis. Hindi lang tayo ang mahirap at nangangailangan. Marami ring iba na dapat makakuha dyan, hindi lang tayo. Bakit po yung ibang nakapila kanina?
Sobrang dami nung kinuha nila. Yung isang lalaki nga, halos hindi na niya mabuhat sa dami ng delata na kinuha niya eh. Yung isang matandang babae naman, nahulog na ng nahulog yung mga kinuha niya kasi hindi na niya kayang dalhin sa dami. Tuwang-tuwa pa nga po sila, marami silang nakuha eh. Gumaya na rin tayo, ma, para masaya na rin po tayo. At sa tingin mo, tama ba yon? Sa tingin mo, sinunod ba nila yung nasa karatula? Hindi po, pero... Wala nang pero-pero anak. Kukuha lang tayo ng sapat para sa ating dalawa. Hindi naman tayo mauubusan. Meron pa ring ibang community pantry na pwede nating puntahan. Hindi lang tayo ang may kailangan yan. Kawawa naman yung ibang mauubusan kung kukunin natin lahat, di ba? Nakakapagod po kasi pumunta araw-araw sa community pantry eh. Lalo po kapag sa ibang barangay pa tayo pupunta. Ang hirap po maglakad. Nakakapaso po sa braso yung init eh. Kailangan eh. Sige po. Ngayon lang naman to habang wala pa akong trabaho. Pasensya na anak ha at kailangan mong magtiis. At kung kailangan mong pumila rito imbes na maglaro na lang sana. Ayos lang po yun, ma. Ang importante, masamahan kita. Nahihiya ako kay Nika Papadudot dahil nga sa hindi ko siya mabuhay dahil sa kapos ako. Kinakailangan niya tuloy dalhin ng sakit ng binti sa kakatayo at kakapila. Naawa rin ako sa kanya habang pinagmamasdan ko siyang naiinggit sa ibang batang naglalaro samantalang siya ay nakapila sa initan. Naisip ko kung may ibang paraan lang sana para hindi na kami pumila ay hindi na sana namin yon nararanasan pa. Nasaktan ang puso ko bilang isang ina habang pinagmamasdan ang mga mata niyang punong-puno ng pagod at inggit. Naisip ko nga rin na sundin ko na lang kaya ang sinabi ni Nika na kumuha ng sobra. Pero napailing na lamang ako noon. Hindi yon pasado sa aking prinsipyo, Papadudot. Nasaktan na nga ang pride ko na pumila noon sa community pantry tapos manlalamang pa ako. Naisip ko noon na kahit prinsipyo na lamang at dignidad ang meron ako sa mga panahong gipit ako ay hindi ko hinayaang maging masama ang anak ko dahil lamang kapos kami. Kung nagawa ng iba ay hindi naman ibig sabihin ay gagawin ko na, hindi ba? Papadudot, muli na naman kaming pumila noon kinabukasan. Plinano na lang naming kumuha ng sardinas at sayote na uulamin namin sa gabi. Habang nakapila ay nilapitan kami ng kapitbahay namin na si Tisay, kaedad ko rin. Tisay ang palayaw niya dahil masyado itong pumuti dahil sa kakainom noon ng mga mumurahing gluta at paggamit ng Kojic na sabon. Kumpara sa amin, mas nakakaangat ang buhay ni Tisay. May sari-sari store ito noon, ang kanyang asawa naman ay isang dicer noon sa isang grocery store. Hindi ko naging ka-close si Tisay at bukod kasi sa pagiging tsismosa nito noon, may ugali din siyang abusada. Kaya hindi na ako nagulat noong nakita ko siyang maraming bitbit mula sa community pantry. Napailing na lamang ako at naawa para sa ibang kasamahan kong nakapila. Panigurado na naisip ko na konti na naman ang maiuwi naming mga nakaabang pa dahil sinagad ni Tisay ang pwede niyang makuha. Sinubukan kong umiwas ng tingin sa kanya pero nakita ako nito at agad na nilapitan. Cheryl! Oh, Tisay. Mukhang nakarami ka sa pantry ah. Naku, pangatlong balik ko na nga to eh. Di ko nga alam kung bakit ako kumuha ng asin at itlog eh. Marami namang ganito sa bahay. Grabe naman. Nagtatlong balik ka talaga? At bakit hindi? Libre naman yun para sa lahat ah. Pero paano naman yung ibang nakapila rin? Marami rito kanina pa nakaabang. Tingnan mo yung mga nasa harapan ko. Halos nanunuyo na yung balat dahil sa init ng panahon. Sus, marami pa namang nakalatag doon. Kung sakaling maubusan sila, pwede pa rin naman silang bumalik kinabukasan ah. Marami namang magbibigay. Di nauubusan ng mayaman sa mundo, Cheryl.
Masama po yan, Ate Tisay. Anong masama? Yung kumuha ng sobra. Dapat magtira pa rin tayo sa ibang nangangailangan. Aba, ay sino naman nagsabi sa'yo niyan? Si mama ko po. Binasa niyo po ba yung karatula sa pantry? Kumuha lang batay sa pangangailangan. Eh marami akong pangangailangan eh, kaya marami rin ang kinuha ko. O, di ba? Binatay ko lang sa kailangan ko. Lusot! Eh bakit po kayo kumuha ng itlog at asin kung sinabi niyo po kanina na hindi niyo naman kailangan yan? Eh kasi... Ay nako, Cheryl, kung ano-ano ang tinuturo mo sa anak mo. Pati ako nangungunsumi sa pag-i-explain eh. Tama naman siya. Dapat di ka kumukuha ng sobra. Nakakaawa naman yung hindi pa nakakakuha. Marami pang nakapila. Paano kung mas kailangan nila yan kesa sayo? Yung asin, yung itlog, marami ka pa niyan. Baka pwedeng ibalik mo na lang para makuha nung ibang mas may kailangan. Eh di pumunta sila sa ibang community pantry. Dun sigurado di sila mauubusan ng asin. Yung pagod kasi ang pinag-uusapan dito. Mahirap yung pumila ka at mag-uubos ka ng lakas at oras para rito, tapos pagdating mo sa pantry wala ka na pala makukuha. Nakakasama yun ang loob sa totoo lang. Kaya wag niyo na pong ubusin. Ibalik niyo na po kahit 4 na itlog lang po. Please po, para makakuha din kami. Alam mo, Nika, pasalamat ka, cute ka at nasa mood ako. Pero bilang mabuting kapitbahay, ibibigay ko na lang sa inyo ang 3 itlog na to. Masarap yan ihalo sa noodles. Meron pa ako nakitang noodles doon, mga 8 pa yata. Sana maabutan nyo. Salamat po, Ate Tisay. At ito pa, may ituturo ako sa inyo kung sakaling magbago lang ang isip nyo at ang prinsipyo nyo. Ano po yun? Ayos na, Tisay. Salamat na lang dito Kailangan huwag ka magsusuot ng magara. Dapat itsurang mahirap ka talaga para kahit kumuha ka ng marami, hahayaan ka nila. Eh kasi nga kailangan mo, di ba? Mukhang kailangan mo. Pwede ka rin magkwento ng kahirapan mo. Pwede kang mag-imbento ng sasabihin mo para kaawaan ka nila. Tingnan mo, sila pa ang magkukusang magbigay ng marami sa'yo. Pwede po pala yun, Ma. Hindi naman kailangan gawin yan, Tisay. Hindi magandang gawain yan. Ayaw naming mang-abuso. Ano ka ba naman, Cheryl? Eh sa ating dalawa, dapat ikaw nga ang gumagawa nito at hindi ako. Alam kong wala ka ng trabaho ngayon at kailangan mo to. Concern lang naman ako sa'yo at sa anak mo. Kung di ka kukuha ng sobra, paano ka? O siya, mauna na ako. May pupuntahan pa akong ibang community pantry mamaya pag naiuwi ko na lahat ng to. Nainis ako kay Tisay at nahilan niya noon si Nika sa mga kalokohan at pagiging abusado niya. Kaya nga ayaw ko noon na lumapit-lapit si Nika sa kanya dahil alam kong wala itong maidudulot na maganda sa anak ko. Ilang beses akong kinumbinsin ni Nika na sundin namin ang ginawa ni Tisay. Pero ilang beses ko ring sinabi sa kanya na hindi namin yon kailangang gawin. Opo, mahirap kami. Pero hindi naman ibig sabihin noon ay mga abuso na kami. Naisip ko lang na nakakahiya naman sa mga namimigay kung sobra-sobra naman kami sa pagkuha. Sinubukan kong ilayo si Nika kay Tisay lalo na sa pagpila noon sa mga community pantry. Pero hindi nangyari yon. Nakasabay ko pa rin siya ng ilang beses at talagang pinaninindigan niya na kumuha ng kukuha kahit na hindi naman niya talaga totoong kailangan. Wala akong ibang nagawa noon kundi ang magdasal na sana ay hindi niya malason ng tuluyan ang utak ng anak ko. Ayoko magaya si Nika sa iba naming gahaman at hindi na naisip ang kapakanan ng iba na kapitbahay. Gusto ko noon na kahit kabutiang loob lamang ang maiambag ko sa anak ko, pero naging imposible yon dahil kay Tisay. Ito na naman siya. Langit, magpaulan ka ng pasensya. Sana bumaha ng pasensya para hindi tumirik ang mga mata ko sa pagkabwisit. Ano po sabi niyo, Ma? Hindi ko po kayo narinig. Wala anak.
May binibilang lang ako sa utak ko. Binibilang ko lang kung ilang okra yung kukunin ko para sa ating dalawa. Cheryl, grabe to. Parang di naman ako kilala. Di pa lumingon kanina pa kita tinatawag. Deadma lang? Ganda yan? Ikaw pala, Tisay! Di kasi kita nakilala sa suot mo. Ito bang suot ko? Sinuot ko lang yung sombrero at maluwag na t-shirt ng asawa ko para di ako makilala. Ang daming butas nitong t-shirt ko, no? Kaya mo bang bilangin? Makilala saan? Kasi medyo stricto yung nagbabantay ng pantry ngayon. Kaya kailangan may pa-change costume ako. Kanina nakasandal shorts lang ako, tapos nakalugay. Ngayon naman ito suot ko. Pormahang tomboy. Nagpalit ka ba ng damit para makaulit ka sa community pantry? True! Ang galing ko, diba? Ano ka ba naman, Tisay? Pwede naman kasing pumila sa mga susunod na araw. Di mo naman ganun kakailangan Kung meron ka pang stock sa bahay nyo, pagtiisan mo muna. Ay naku, araw-araw naman akong pumipila talaga para pangdagdag dun sa benta ko sa tindahan ko. Pinebenta mo ang mga nakukuha mo rito? Hoy, ano ka ba? Huwag ka maingay. Mamaya kuyugin ako ng mga tao rito Kukuyugin ka talaga kasi mali ang ginagawa mo. Yung mga nakapila dito, gusto lang nilang may makain sa araw na to. Gusto lang nilang maitawid ang araw na to dahil kapos sila, pero ikaw? Ikaw pagkakakitaan mo lang? Huwag mo na nga akong konsensyahin dyan. Di rin yan epekto. Matagal na akong iniwan ng konsensya ko. Ikaw nga dapat ang pinapangaralan ko rito Alam mong kapus na kapus ka. Mas kapus ka pa kaysa sa ibang nakapila. Pero kung kumuha ka, parang kang ibon. Yung sapat lang at kaya ng tiyan mo. Paano kung sa susunod na araw wala ng pantry? Di nga ka. Ma, mukhang tama po si Ate Tisay. Thank you, Nika. Kasi ma, mukhang mauubusan na naman tayo. Yung iba ang daming kinuha. Hindi naman sila mukhang mahirap. Pero paano po tayo? Hindi dapat ganun, anak. Mali yun. Pero mali po ba na kumuha ng sobra para masiguradong may makakain tayo bukas? Buti pa tong anak mo, Cheryl, nag-iisip. Naku, sino ba talaga sa inyo ang nanay? Naawa na rin kasi ako sa inyo, ma. Lagi po kayong malungkot kapag wala na tayong nauuwi sa bahay. Tapos, lagi pa tayong nabibitin po sa kinakain natin. Hindi po maganda sa pakiramdam na matulog na kulang sa pagkain. Mas gusto ko pang magutom kaysa makapang-abuso. Pero ako, ma, ayoko pong magutom. Ayoko rin naman, anak, O pero... siya, maiwan ko na kayo dyan ha. Inantok na ako bigla sa away niyong mag-ina. Nalungkot at naawa ko noon kay Nika, Papa Dudut. Pero pinilit ko pa rin pinaunawa sa kanya na mali ang sinabi ni Cheryl. Sinabi ko rin na mali ang ginawa noong ibang taong nakita niya na sobrang dami ng kinuha. Sinabi ko rin sa kanya na hindi porket walang sumasaway ay dapat na naming gayahin ang ginagawang mali ng iba. Hindi porket ginawa ng iba ay gagawin na rin namin. Ito ang huling sinabi ko sa kanya. Tumango lamang siya noon pero alam kong hindi siya sumang-ayon sa akin. Nainis pa ako noon, Papa Dudut, noong nakita kong marami ang katulad ni Tisay. Ang daming kinuha, di na halos nag-iwan sa iba. Nalungkot ako. Hindi para sa amin ni Nika, kundi para sa iba na kumakalam na rin ang sikmura noon pero walang magawa kundi ang umuwi na lamang. Ayokong mamuhay sa mali noon si Nika, Papa Dudut. Kaya nga kahit halos nalaso na noon ni Tisay ang utak niya, ay hindi pa rin ako napagod na ipaalala sa kanya ang prinsipyo ko. Mali, Papa Dudut, ang manlamang. Mali ang mga abuso. Ito ang naging paulit-ulit kong sinasabi sa kanya noon. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Naghanap ako ng trabaho para hindi na kami pumila sa community pantry, Papa Dudut. Hindi na kasi maganda ang nakikita noon ni Nika. Puro kasakiman ang nakita niya sa mga pila sa community pantry. Naisip ko na kapag tumagal na ganito ay baka magaya na rin si Nika sa kanila.
Hindi ko hinayaang mangyari yon, Papa Dudut. Kaya kahit alam kong mahirap ay sinikap ko noon na makahanap ng trabaho pero nabigo ako. Nangutang na lamang ako sa ibang kamag-anak ko noon kahit konti lang, pang raos lang. Sinabi ko kasi sa sarili ko na hindi na kami pipila sa mga community pantry. Pinaalala nila sa akin na huwag kong talikuran ang pagkuha ng kailangan namin sa pantry dahil mas practical yon. Pero mas inuna ko ang prinsipyo ko. Sobrang tinipid ko kung ano ang meron na lamang kami. Hindi ko inalintana ang hirap ng pagtatawid sa aking prinsipyo kung ito ang paraan para maging mabuti ang anak ko. Ma, Oh, bakit po hindi na tayo pumipila sa mga community pantry? hindi naman natin kailangan. May natitira pa tayong pera rito. Kapag naubos na po ba ang pera natin, babalik na tayo sa pagpila? Kailan po kaya? May naisip na po ba kayong kukunin natin? Hindi ko pa alam, anak. Umila na kaya tayo, ma. Tapos ipunin natin yun para may imbak tayo. Kuha na tayo ng marami. Parang si Ate Tisay. Tutulungan naman kitang magbuhat, ma. Pwede nga po yung tinuro ni Ate Tisay eh. Yung mauuna po kayong pumila. Tapos ako naman yung susunod sa inyo. Para makarami tayo. Hindi iisipin ng nagbabantay na iisang bahay lang tayo. Tsaka po, isuot natin yung mga sirang damit natin. Makakatulong po yata yun. Di ba paulit-ulit kong sinasabi sa'yo na mali ang manglamang? Mali ang mang-abuso at mali ang manloko? Parang hindi ka naman natututo. Pero ma, kailangan din kasi natin yun. Alam ko namang konti na lang ang pera mo dyan eh. Gusto ko lang naman pong hindi na kayo mamroblema kung ano yung pagkakasyahin yung pagkain natin sa araw-araw. Nanay ako. Alam ko kung paano pagkasyahin kung ano man ang meron tayo. Huwag ka nang masyadong mag-alala dyan. Tulungan mo na lang ako maglaba mamaya. Sobrang nipis na po ng sabon. Bimpo na lang po at 3 panty sigurong kakayanin nun. Umutang ka muna sa tindahan. Sabihin mo bukas ko babayaran. Doon po sa tindahan ni na Ate Carol, hindi na daw po sila nagpapautang ngayon, ma. Bukas na lang tayo maglaba. Kapag may sobra sa ipang bibili ko ng pagkain natin mamaya, bibili tayo ng isang sabon. Teka, may sabong panligo pa naman tayo, di ba? Makapal-kapal pa yon, baka pwedeng yun na muna ang gamitin natin para hindi na tayo matambakan ng labahan bukas. Ay, Oh, bakit? nalulungkot po kasi ako, ma. Kasi? Kasi mahirap po tayo. Kailangan natin laging magtiis, magtipid. Nalulungkot ako na puro tayo lugaw. Nalulungkot ako kasi wala kayong masyadong pera sa bulsa nyo. Makakaraos din tayo, anak. Matapos lang ang pandemyang ito, promise ko sa'yo hindi na lugaw ang laging kakainin mo. Bakit po kasi tayo mahirap, ma? Bakit yung iba naman mayaman? Hindi naman yata tama yun. Anak, ang importante, namumuhay tayo ng... Marangal. Alam ko na po yan, ma. Lagi niyo pong sinasabi sa akin yan. Pero paano naman po yung gutom natin? Mabubusog ba tayo kapag araw-araw tayo magiging mabuti? Papadudot muli ay hindi na naman ako nakasagot kay Nika. Matalinong bata po si Nika at alam kong marami itong nalaman sa kanyang paligid kahit sa murang edad niya. Kaya nga naging maingat ako sa kanya sa pinapakita ko. Naging maingat din ako sa mga taong pinapalapit ko sa kanya dahil gagayahin niya ang mga taong ito hanggang sa kanyang pagtanda. Nalungkot lamang ako, Papadudot, na sa ganong edad ay nakita niya ang kahirapan namin. Hindi ba't dapat walang ibang iniisip ang mga bata kundi ang paglalaro lamang?
Kinabukasan nga matapos ang naging pag-uusap naming yon ni Nika ay muli na naman kaming pumila sa community pantry. May nais akong gawin noon. Kinakabahan ako sa plano ko pero gusto kong ituloy yon. Maaga kaming pumila noon at dinamihan ko ang pagkuha sa pantry. Hindi ko na nga halos mabuhat noon sa sobrang dami. Tinulungan lamang ako ni Nika at nagtaka rin ito sa ginawa ko pero sumunod lang din siya, Papa Dudut. Ma, bakit po ang dami ata nating kinuha ngayon sa community pantry? Ayos lang yan anak. Hawakan mo mabuti ang mga nakuha mo. Kaya ko naman pong dalhin to. Tara na po. Maya-maya, hintay pa muna tayo ng konti. Bakit po? Pipila pa po ba tayo? Nakita nyo naman pong wala na halos natira sa mesa ng pantry. Nakuha na nga po yata natin lahat eh. May hinihintay lang ako. Hindi na tayo pipila, dito lang tayo sa gilid. Sige po. Cheryl, Nika! Wow, ang dami niyong nakuha ha? Sabi sa inyo, di nyo naman kailangan tipirin ang sarili nyo sa paghingi eh. Tama ka nga. Maganda nga na marami kaming kinuha. Bukas pipila ulit kami. Mas marami ang kukunin namin bukas. Teka nga, ngayon ka lang ba pipila? Oo, dumating kasi yung nag-deliver ng soft drinks kanina. Kailangan kong bantayan at baka makabasag na naman. Sakit talaga sa ulo yung mga yun. Ganun ba? O sige, pila ka na ron. Oo, teka, sandali lang ha. Hintayin niyo ako para sabay-sabay na tayong umuwi. Ma, wala na po halos natira dun sa pantry. Bakit nyo pa po pinapila si Ate Tisay? Makikita mo kapag bumalik siya rito. Oh, Tisay! Wala ka atang nakuha. Walang-wala talaga. Simot na simot yung noodles at dilate. Tingnan mo yung iba dun oh. Nagtsatsaga sa kung ano na lang yung meron. Kawawa naman sila. Kawawa talaga. Kinuha mo halos lahat ng meron dun eh. Di ka man lang nagtira. Di mo man lang iniisip yung iba. Teka, di ba nga ikaw ang nagsabi na kumuha lang ako ng kumuha ng marami? Sa'yo nagsimula to, no? Oo nga po. Yung po lagi niyong sinasabi kaya siguro kumuha ng ganito karami si Mama. Pero paano naman kaming late pumila? Wala na kaya kaming naabutan. Di ba ganito rin naman ang ginagawa mo dati? Ilang ulit kang kumukuha ng sobra kahit na walang natitira sa iba? Tumatawa ka pa nga eh. Ikaw ang pinag-uusapan dito. Ganyan na ba ang gusto mo makita ng anak mo? Maging sakim at abusada? Asan na yung prinsipyo mo? Kaya ko nga ginagawa to ngayon para malaman at makita ni Nika kung ano yung hindi niya dapat gayahin. Ang labo mo magturo! Naintindihan ko po ang gustong sabihin ni Mama, Ate Tisay. Mali nga kumuha ng sobra at hindi magtira para sa iba. Nakita niyo po ba yung karatula na yon? Magbigay ayon sa kakayahan. Kumuha batay sa pangangailangan. O ngayon, Siguro naman po naintindihan niyo kung ano ang gustong sabihin nun sa atin. Kumuha ka na rito ng kailangan mo. Magtira ka lang ha dahil ibibigay ko pa yan sa ibang hindi nakakuha kanina. sigurado ka ba? Oo. Wala naman akong balak kunin yan lahat para sa sarili ko. Gusto lang kitang turuan kung ano yung tama. Ibibigay ko naman yan sa iba at sa'yo. Sana po sa susunod, hindi na po tayo manglamang. Hay, ona. O siya, pengin itong meatloaf tsaka okra. Gusto ko tong ulam mamaya eh. Hindi ko to bebenta, promise. Yan lang po ba? Oo, ito lang kailangan ko. Salamat, Cheryl ha. Pinamahagi ko rin ang araw na yon ang mga nakuha ko mula sa pantry at kinausap ko noon ng organizer at sinabi ko ang bala kong gawin. Pumayag naman siya at inayaan ako noon na hakutin ang mga pagkain sa mesa at hindi ko naman yon sinolo. Gusto ko lang maturuan ng leksyon noon si Tisay. Nag-work naman Papa Dudut at mula nga noon ay hindi na siya nanguha ng higit pa sa kanyang kinakailangan. Natuto siyang magtira para sa iba at natuwa kami
ni Nika. Natapos na ang community pantry sa aming lugar at napapangiti pa rin ako kapag naaalala ko ang mga naging karanasan namin. I-update ko lang kayo sa nangyayari ngayon sa buhay ko ha. Yaya po ko ngayon ng anak na organizer ng community pantry na nakausap ko po dati. Naawa ito noong nalamang wala akong trabaho. Maliit lang ang sahod ko pero masaya ko dahil marangal po ito. Ikaw, ano ang kwentong community pantry mo? Ang inyo pong kapuso at kabarangay forever, Cheryl. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1 Number 1 Forever. Paraan upang mapasunod ang isang bata. Ito ay nagdudulot lamang ng matinding trauma na nadadala niya hanggang sa pagtanda. Ikaw kabarangay, paano mo nililinang ang iyong anak at inihahanda siya sa kanyang paglaki? Dear Papa Dudut, magandang tanghali po sa inyo at sa mga kabarangay natin dyan na nakatune in sa Barangay Love Stories. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Cherry. 45 years old, taga Santa Rosa, Manila at sa kasalukuyan, ang pinagkakabalhan ko po ay ang negosyo ko kung saan ay gumagawa kami at nagsusupply ng mga lumpiang sariwa sa iba't ibang sikat na kainan sa Metro Manila. Natatandaan ko pa na malaking dagok sa business ko ang dumating na pandemic pero dahil unti-unti nang bumabalik sa dati ang lahat ay bumabalik na po ang mga ipinuhunan ko at kumikita na rin ang negosyo ko. Hindi po ako pinanganak na business-minded, Papa Dudut. Hindi rin pumasok sa isip ko na kumuha ng kursong may kinalaman dito dahil pangarap ko pong maging isang nurse. Kaso'y inimpluwensyahan po ako ng Tatay Froilan ko na walang patutunguhan ng ganong klase ng propesyon. Lalo na sa estado ng ating bansa pagdating sa benepisyo ng mga healthcare workers. Single father po ang tatay ko matapos mamatay ng nanay ko dahil sa sakit. Kaya naman bata pa lamang ay malaki na po ang respeto ko at paggalang sa kanya. Gusto ko maging nurse, diba? Hayaan niyo na po akong kumuha ng nursing, please. Bakit kasi gusto mong pa maging nurse? Ano kinabukasan mo dyan, Aber? Wala, Cherry. Sinasabi ko na sa'yo. Kaya ngayon pa lang, tigilan mo ng pangungulit mo sa akin na yan ang kukunin mong kurso sa kolehiyo. Ang gusto ko, kumuha ka ng may kinalaman sa pagnenegosyo para pagka-graduate mo, hindi ka matenga sa pagiging empleyado. Pero ano naman pong kurso yun, Tay? Alam niyo naman na hindi ko hilig ang pagnenegosyo. Anong alam ko dun? Pwes, ngayon pa lang, simulan mo ng kahiligan at alamin para magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Bakit hindi mo tularan ng mga anak na kumpare ko? Lahat tungkol sa pagnenegosyo ang kursong kinuha nila. Ang nasa isip kasi ng mga yon, umasenso pagdating ng panahon. Tay, hindi naman po porke nursing ang gusto kong kunin at tapusin sa college Hindi na rin ako aasenso pagdating ng panahon. Gusto ko pong makapaglingkod sa kapwa. Kaya desidido na po ako na maging nurse. Alam niyo naman po na bata pa lang pangarap ko na yun, di ba? Para sa akin, pag natupad ko ang pangarap kong yun, asensado na ako. Ang totoong asensado, nakikita sa mga gamit na naipundar niya at sa laki ng pera niya sa bangko. Hindi asenso matatawag kung puro kawang gawa ka lang. Yung mga magiging pasyente mo, darating ang araw na hindi rin naman nila maaalala ang mga ginawa mo sa kanila. Kaya paano mo masasabing asensado ka na? Napakahirap maging nurse sa Pilipinas. Alam mo yan. Ayan na naman kayo, Tay. Tungkol na lang po ba sa mga material na bagay ang ibig sabihin sa inyo ng pagiging asensado? Paano naman po yung gusto kong gawin paglaki ko? Yung passion ko. Passion kapag nalalaman dyan.
Hindi ka mapapakain ng sinasabi mong passion kapag hindi na kasya para makabili ng 1 kilong bigas ng sweldo mo sa pagiging nurse. Alam mo may utak ka naman, Cherry eh. Pero bakit hindi mo ginagamit, anak? Huwag na kasing matigas ang ulo mo. Makinig ka sa akin. Tay naman eh. Huwag mo nga akong artehan dyan. Tatay mo ko, kaya dapat makinig ka sa akin. Pinal na ang desisyon ko. Hindi ka kukuha ng kursong nursing sa kolehiyo kung gusto mong pag-aralin pa kita. Hala, magsaing ka na doon kaysa simangutan mo ako ng ganyan. Papa Dudut, nagtatrabaho po bilang isang construction foreman ng tatay Froilan ko at simulat sa pool ay iginapang na niya ang aking pag-aaral hanggang sa makapagtapos ako. Nung una ay tutol pa ako sa kursong gusto niyang kunin ko sa kolehiyo pero hindi nagtagal ay natutunan ko rin po yung mahalin. Kaya nga ang masasabi ko ay proud na proud sa akin si tatay nang graduate ako. Kulang na lang ay magpa-party siya sa buong barangay namin ng araw na yon. Fast forward, hindi po naging madali o smooth ang pagja-job hunting ko, Papa Dudut. That time ay sinasabi ko kay tatay na plano ko muna mag-ipon ng pera na gagamitin kong pangpuhunan sa negosyong pinaplano naming ipatayo. Pero ang totoo ay wala po pala talaga akong naisip na pwedeng ibenta at pagkakakitaan. Ewan ko po ba, parang biglang nawala yung eagerness ko sa negosyo na pangarap ng tatay ko. Lalo na nang magsimula akong mamasukan sa corporate world. Aaminin ko na nalibang po ako sa pagiging empleyado at ibiniting ko na lamang sa ere yung mga plano namin ng tatay ko. Bakit parang kulang na naman yung sweldo ko dito sa payslip ko? Ako naman? Tong payroll talaga namin. Hindi na naman sinama yung leave ko. Nag-file naman ako last cut-off. Malayo pa lang ako, kitang-kita ko na yung nakasimangot mo mukha. Huhulaan ko. Tungkol na naman ba sa sweldo mong pinagkakaganyan mo, Cherry? Opo. Kasi po kulang na naman sinahod ko ngayong cut-off. Hindi po naisama yung sick leave ko last time. Nag-file naman ako ng leave form. Nakakainis kasi kailangan ko pa naman yung pera ngayon. Paano kaya to? Baka maputulan tayo ng kuryente, tay. Magbabayad pa tayo ng tubig at internet. May naitatabi pa naman ako doon. Yun na lang muna gamitin natin. Pasensya ka na, tay, ha? Kinailangan mo pang makiambag sa mga bayarin natin. Alam ko iniipon mo yung pera mo eh. Wala namang kaso yun, Nak. Ayoko rin naman mamroblema ka pa sa pera kung pwede naman ako magambag. Pero Cherry, huwag mo sana mamasamay na sasabihin ng tatay, ha? Tungkol saan po, tay? Tungkol sa estado mo ngayon sa buhay. Ay, tay, pag-uusapan na naman po natin yun. At bakit naman hindi? Kung kailangan kong ulit-ulitin sa iyo tungkol sa bagay na yon, gagawin ko hanggat humihinga ako, Cherry. Anak naman kasi. Ano ba plano mo sa buhay mo? Gusto mo ba habang buhay ka na lang maging empleyado? Gusto mo ba lagi ka na lang nag-aabang ng sweldo kada kinsenas at katapusan? Ni minsan ba hindi pumasok sa isip mo na magtayo ng sarili mong negosyo para naman makaalis ka na sa pamasukan? Siyempre naisip ko rin po yun. Di ba nga po sinunod ko yung gusto nyo? Na business course ang kunin ko. Kaya alam ko na po yan, tay. Sa nakikita ko, masyado ka nang nasasanay sa pagiging buhay empleyado mo. Aba Cherry, ilang taong ka na ba? Baka naman pinapangarap mo ng tumanda at magretiro sa kung ano mang posisyon mo dyan sa opisina nyo. Kung ganun, tay, ano pong gusto nyong gawin ko? Pagsikapan mo na makapundar ng sarili mong negosyo dahil yun lang ang susi sa pag-asenso. Hindi ka yayaman kung papasok ka lang ng alas 8 ng umaga at uuwi ng alas 5 ng hapon, sinasabi ko sa'yo. Mas maganda kung isusubsob mo lang din ang sarili mo sa pagtatrabaho, yung sarili mo ng business na nakapangalan sa'yo pinagkakaabalahan mo at hindi sa ibang tao. Darating din po tayo dyan, tay. Eh kailan pa? Kapag uugod-ugod na tayo pareho. Alam mo, habang bata ka pa lang, tinutupad mo na yung pangarap natin. Para marami ka pang panahon na pagtrabahuhan yon. Huwag ka makontento sa kung anong meron ka, Cherry. Kumilos ka. Hindi ka man lang ba naiinggit sa mga kaklase mo na meron nang naipupundar, samantalang ikaw, ultimong matinong cellphone, hirap kang makabili? Bakit kailangan niyo pa pong sabihin yan?
Sino pa ba magsasabi sa iyo nun? Ibang tao? Malamang ako na tatay mo. Kaya nga dapat mong gawin, pakinggan ang mga tinuturo ko at sundin ang mga yon. Para din naman yun sa ikabubuti mo, anak. Kaya kung ako sa'yo, tigil-tigilan mo na yung karereklamo mo. Papa Dudut, aaminin ko po na nasaktan ako sa mga sinabi ni tatay, and at the same time ay sinampal ng realidad na habang umaasenso mga tao sa paligid ko ay napag-iiwanan naman po ako. Yun po ang naging inspirasyon ko para baguhin ang disposisyon ko sa buhay. Nagsimula po akong magplano at mangarap ng mga bagay-bagay para umunlad ang estado ko, katulad ng mga kaklase ko na meron ng sariling bahay, kotse at iba't ibang ari-arian. Iniisip ko po noon na iyon ang gusto kong maging goal para lalo maging proud sa akin ang tatay ko. Simula noon, bahay at opisina na lamang po ang inaatupag ko. Sa free time ko ay uma-attend po ako ng mga free workshop online na may kinalaman sa business. Marami rin po akong produkto na sinubukang ibenta sa mga katrabaho ko at kakilala hanggang sa nakita ko yung swerte ko sa paggawa at pagtitinda ng mga lumpiang sariwa. Yung maliit na puhunan ko po doon na ipon ko mula sa pagiging private employee ko ay unti-unting lumago at nadoble. Nang kakitaan ko po ng potensyal ang business ko ay doon na po ako nag-resign sa pinagtatrabahuhan ko upang tutukan ito. Aaminin ko na mahirap noong una pero labis naman po ang galak sa puso ko dahil proud na proud sa akin ang tatay Froilan ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Meron na rin po akong ilang branches sa Manila at sa Rizal. Meron din po akong stalls na nakapwesto sa food court sa ilang kilalang mga mall. Labis-labis po yung blessing ng negosyo ko, kaya naman nakapagpatayo na rin po ako ng sariling bahay, nakabili ng kotse at nakapag-travel na rin. Lalo pa noong hindi pa nagkaka-pandemic. Masaya rin po ako dahil naibabalik ko kay tatay yung bunga ng pagsasakripisyo niya para mapag-aral at mapagtapos ako noong araw. Para sa akin ay malaki ang utang na loob ko sa nag-iisa kong magulang dahil kung wala siya ay siguradong sa kangkungan ako pupulutin. Opo, strikto si tatay pero hindi naman siya masamang ama. Kahit may mga sinasabi siyang masasakit sa akin noon, ay hindi ko na lang po yun dinaramdam. Kumbaga pasok sa kanang tenga at labas naman sa kaliwa hanggang sa nasanay na lamang ako na para bang kontrolado niya ang buhay ko. Buong akala ko ay makakawala na ako sa mga bagay na gusto niyang gawin ko dahil matanda na ako. Pero doon po ako nagkamali dahil isang araw ay meron na naman pong napuna sa akin si tatay. Yun po ay tungkol sa pag-aasawa ko at pagkakaroon ng sariling pamilya. That time ay may boyfriend po ako pero hindi siya gusto ni tatay para makatuluyan ko. Ang hirap sa'yo, nagkaroon ka lang na may pagmamalaki, akala mo kung sino ka na. Ni hindi mo na ako pinakikinggan samantalang sa ating dalawa, ako ang tatay mo, Cherry. Ano po bang hindi pinakikinggan ang sinasabi nyo, Tay? Sa lahat ng bagay sa buhay ko nakinig ako sa inyo. Sa kursong kinuha tinapos ko, sa pagnenegosyo, tapos pati sa lalaking mamahalin ko, dinidiktahan nyo pa rin ako? Pinakikialaman nyo pa rin ako? Hindi yun pangingialam o pandidikta. Ang tawag doon, gabay ng magulang. Sa nakikita ko, hindi mo pa kayang tumayo sa sarili mong mga paa. Kaya nga nandito ako para turuan ka ng dapat mong gawin. At kasama na doon ang paghiwalayin kami ng boyfriend ko. Dahil po ano? Dahil wala kang hinaharap sa kanya. Ang kalalabasan nyo, ikaw lang magpapakain sa kanya, bubuhay sa kanya, at gagasto sa kanya. Yun ba ang gusto mo maging hanggang tumanda ka? Saka sa itsura niyang boyfriend mo, mukhang hindi gagawa ng matino. Ano naman pong ibig niyong sabihin dyan? Baka siste, gatasan ka lang yan. Gamitin tapos sa huli lokohin. Alam na alam ko mga galawan ng mga lalaking katulad ng boyfriend mo. Lalo pat may pera ka. Sumusobra na po talaga kayo!
Napaka-judgmental niyo naman masyado. Sinasabi ko lang ang mga nakikita ko. Hindi ako tumanda ng ganito na walang pinagkatandaan. Napagdaanan ko na yung mga ganyang ugali ng ilang lalaki. Anak, huwag mo sanang mamasamain. Concern lang sa'yo ang tatay mo. Papunta ka pa lang, babalik na ako. Ewan ko po sa inyo. Kung makapagsalita kayo, akala nyo alam nyo na pong lahat. Masyado magaling ang tingin nyo sa sarili nyo para lahat ng bagay sa buhay ko diktahan nyo. Sumusobraan na talaga sa pagiging bastos mo, ha? Hindi ko po kayo binabastos. Sinasabi ko lang din kung anong nakikita ko. Sa lagay kayo lang ang may karapatan na magsalita tungkol sa opinyon nyo. Ako rin po may karapatan, tay. Kaya gusto ko lang sabihin na masyado kayong bilib sa sarili nyo. Malaki na po ako para tratuhin yung bata. Kaya ko na magdesisyon sa sarili ko nang hindi kayo kinukonsulta. Kaya kung ayaw nyo akong suportahan, huwag nyo na lang akong pakialaman. Darating ang araw na may isip mong baloktot ang mga katwiran mo. Tapos sasabihin mong tama ako, pero huli na para magsisi ka. Mas malaki pa po ang tsansa na magsisi ako kapag nakinig ako sa inyo. Kaya sa pangatawanan ng desisyon ko na hindi ko ihiwalayan ang boyfriend ko. Pasensya na kayo, pero wala na kayong magagawa. Tawagin niyo na po akong Swail na anak dahil nakipagsagutan po ako sa tatay ko pero desidido po akong hindi hiwalayan ng boyfriend ko, Papa Dudut. Mahal na mahal ko po siya at para sa akin ay siya ang lalaking gusto kong makasama habang buhay. Yun po ang unang beses na sinuway ko ang gustong mangyari ng tatay ko, Papa Dudut. Kaya kitang kita ko ang disappointment sa kanyang mukha. Pero dahil alam ko naman sa sarili ko na malaki na ako at kaya ko nang mag-decide, ay pinangatawanan ko po ang gusto kong mangyari. Bilang unang hakbang ay nagsama po kami ng boyfriend ko sa bahay na pagmamay-ari ko at nagkaroon kami ng anak na lalaki, si Rafael. Nang magkaanak po ako, Papa Dudut, ay muli akong umasa na magkakaayos kami ni tatay. Siyempre ayoko naman pong habang buhay na magtanim ng sama ng loob sa kanya dahil magulang ko pa rin siya. Kaya nga sinimulan ko nang magbalik loob sa kanya bilang anak. Kasama na doon ang pagpapakilala ko sa kanya sa anak ko na apo niya sa akin. Hindi nagtagal ay unti-unti pong naging daan si Rafael para magkaayos kaming mag-ama, Papa Dudut. Mabilis po na lumipas ang mga taon. Nang tumungtong sa edad na 6 ang anak namin ay doon naman po nagkalamat ang pagsasama namin ng tatay ni Rafael matapos ko siyang mahuling ng bababae. At ang masakit pa doon ay pinili niya ang babae kesa sa amin ng anak ko. Masakit oo, pero tinanggap ko na lamang na may pag-ibig na hindi para sa akin at mas nag-focus na lamang ako sa pagpapalaki kay Rafael. Bagaman paminsan-minsan ay nakakarinig pa rin po ako ng panunumbat kay tatay, pero nagbingi-bingihan na lamang ako, Papa Dudut. Sa akin ng mga to. Kung hindi ko pa talaga nakita sa damitan mo mga class cards mo, hindi ko pa malalaman na ang dami mo ng binagsak na subject. Plano mo ba talagang itago sa akin to? Hindi naman po sa ganun, Ma. Anong hindi naman sa ganun? Kaya pala sa tuwing tinatanong kita kung kumusta ang pag-aaral mo, ang dami mong palusot. Ang dami mong sinasabing dahilan. Yun naman pala, tumataginting na 5 ang mga grado mo. Ay, bakit pinabayaan mong umabot sa ganitong pag-aaral mo, anak? Hindi ka naman ganito dati. Magaling ka. Nangunguna ka nga sa klase niyo noon eh. Noon po yun, kasi gusto ko pa yung ginagawa ko. At anong ibig mong sabihin? Hindi mo gustong ginagawa mo? At anong pinagkaiba ng pag-aaral mo ngayon sa pag-aaral mo noon? Sige, paliwanag mo sa akin. Naman eh. Alam niyo naman po kung bakit ako nagkakaganito, di ba? Ilang beses ko po bang dapat sabihin sa inyo na ayoko po kasi sa course ko. Gusto ko na po mag-shift. At saan ka mag-shift? Sa fine arts? Anong gusto mo maging paglaki mo? Meron ka bang patutunguhan kapag yan ang tinapos mo?
Mama naman eh. Huwag mo ako mama dyan, ha? May utak ka naman pero hindi mo ginagamit. Mabalik tayo dun sa tanong ko. Kung ayaw mo ng kurso na may kinalaman sa business, anong kukunin mo? Siyempre po yung gusto ko. Alam niyo na po yun. Sinabi ko na po sa inyo yung dati bago pa ako mag-college eh. Yun nga! Kaya nga tinatanong kita kung anong patutunguhan mo kapag yun ang tinapos mo. Maging empleyado? Mangamuhan? Anong klaseng pangarap ba yun, Rafael? Bakit di mo ako tularan? Tignan mo, dahil may sarili tayong negosyo, hindi ko kailangan mamasukan sa ibang tao. Dahil ako ang amo. Ayaw mo ba akong tularan, anak? Kaya nga ngayon palang sinasabi ko na sa'yo na yung may kinalaman sa pagiging negosyante ang aralin mo para hindi ka aanga-anga kapag ikaw na ang nagmamanage ng business natin. Eh hindi ko naman po gustong i-manage yung business natin, May. Tutulong po ako pero may sarili pa rin po akong pangarap. Walang kwenta yung pangarap mo kung sa dulo hindi ka aasenso. Kahit kailan, hindi magiging sapat na gusto mo lang ang ginagawa mo. Paano na lang ang mga pangangailangan mo kung hindi mo rin kayang suportahan ang sarili mo sa kakarampot na perang kinikita mo? Sige nga! Kawawa lang din ang magiging pamilya mo, Rafael. Hindi mo mabubusog ang sikmura ng mag-iina mo kung susundin mo yung passion mo. Kaya sige, ngayon pa lang, pag-isipan mo ng mabuti ang lahat ng mga sinabi ko. Baka dumating na lang yung araw na bigla kang magsisi at masabi mo sa sarili mo na sana nakinig ka na lang sa mama mo. Ma, wag naman kayong ganyan. Alam niyo naman po kung ano gusto ko, di ba? Gusto ko po maging artist. Pangako ma, kapag pinayagan niyo ako, pagbubutihan ko palalo yung pag-aaral ko. Sige na po ma, payagan niyo na po akong kumuha ng fine arts. Hindi! Kung gusto mo, ikaw ang tumusto sa pag-aaral mo. Bahala ka sa buhay mo, total swail ka namang anak. Ma, please. Kahit ngayon lang po kayo makinig sa akin. Ngayon lang naman po ako nakikiusap sa inyo na i-consider niyo yung gusto ko eh. Masunuring anak naman po ako, di ba? Sinunod ko po lahat ng gusto niyo. Lahat ng sinasabi niyo ginagawa ko. Hindi naman po ako nagpabaya sa pag-aaral ko eh. Tumutulong naman po ako sa business natin. Lahat ng yun ginagawa ko kahit hindi niyo na sinasabi sa akin. May kusa ako. Hindi po ba pwede na kahit ngayon lang pagbigyan niyo ako, ma? Yung gusto ko naman at hindi yung puro sa inyo. Mangyayari lang yon kapag kaya mo nang tumayo sa sarili mong mga paa. Tsaka ikaw ang dapat makinig sa akin, ha? Dahil ako ang nanay mo. Sino ka lang ba? Anak lang kita, di ba? Huwag mong sabihing mas nananalaytay sa mga ugat mo ang dugo ng makupad at taksil mong ama. Patunayan mo sa aking mali ang akala ko. Patunayan mo na sa akin ka nagmana. Papa Dudut, alam ko naman pong masakit ang sinabi ko kay Rafael pero nadala na ako ng emosyon ng panahon na yon. Dismayado kasi ako sa mga grades niya at para sa akin ay nasasayang yung pera ko sa pagpapaaral sa kanya. Siguro'y may pagkukulang din ako bilang nanay niya pero wala pa rin po siyang karapatan na isumbat yon sa akin o magmalaki dahil anak ko lamang siya at ako ang nagpapakain sa kanya. Yun po ang mga pangaral ni tatay na itinanim niya sa isipan ko simula noong bata pa ako. Kaya malaki po ang takot ko sa kanya bilang magulang ko. Umaasa po ako, Papa Dudut, na nang dahil sa parehong pamamaraan na ginagamit sa akin noon ni tatay ay uubra yon sa anak ko. Nang pagbubulakbol niya sa eskwela dahilan para labis akong ma-stress. Doon ko po naisip na kausapin ang tatay ko at sinabi niya sa akin na siya ang bahalang magpatino sa anak ko, Papa Dudut. Bagay na sinang-ayunan ko naman. Hindi nagtagal sa bahay na namin tumira si Tatay Froilan at sinimulan na niyang disiplinahin ang kaisa-isa niyang apo. Sa loob po ng isang buwan na pananatili ni tatay sa bahay ay napansin ko po ang pagbabago sa anak ko. Pero imbes na mapabuti mukhang lalo pa pong napasama ang anak ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang ibig ko pong sabihin na napasama ay napansin kong naging bugnutin at tahimik si Rafael, Papa Dudut. Oo, nalimitahan ang paglabas niya sa bahay namin at mas natutukan niya ang pag-aaral niya.
Pero parang naging sapilitan po ang lahat. Kita ko rin po sa kanyang pagiging mailap sa akin at naging malungkutin at tahimik din po siya, Papa Dudut. Nung una ay hindi ko po masyadong binigyan ng pansin ang mga bagay na yon hanggang sa nakita ko na lamang ang pagbagsak ng katawan niya at madalas na pagkukulong sa kwarto. Doon po ako kinutuban ng hindi maganda at nag-worry ako para sa anak ko. Papa Dudut, sinimulan ko pong questionin ang desisyon kong ipaubaya si Rafael sa kanyang lolo dahil alam ko ang ugali ng tatay ko. Sabihin na natin noon na nakaya ko yung mga bigat at sakit na mga sinasabi niya sa akin at nagkaroon po ako ng matinding takot sa kanya na nadala ko hanggang sa pagtanda ko. Pero hindi ko po naisip yung magiging impact ng ganong klase ng paraan ng pangangaral sa isang bata, lalo na pagdating sa sarili kong anak. Ang totoo ay hindi po ako masaya na hustong pinakikialaman na ng tatay ko ang mga desisyon ko sa buhay. Kaya alam kong hindi magandang ideya na bigyan ko siya ng karapatan para kontrolin naman ang buhay ni Rafael. Anong iniiyak-iyak mo dyan? Pinagsasabihan lang kita tapos kumakahikbi ka dyan parang hindi ka lalaki. O baka naman hindi ka talaga lalaki, Rafael. Aba kung ganun, kahiya-hiya ka saan ka natin. Lolo, please. Pwede po bang huwag kayong ganyan magsalita sa akin? Masyado na po kayo na sama ng loob eh. Ano huwag magsalita ng ganyan? May mali ba sa mga sinabi ko? Uulitin ko kasi baka hindi naiintindihan na makitid mong utak. Makinig ka mabuti, ha? Tigilan mo yung pag-iinarte mo. May pakulong-kulong ka pa sa kwartong linti ka? Manong mag-aral ka na lang mabuti para naman hindi pala kulang grado mo sa mga subject mo, Rafael. Hanggang kailan mo ba plano mag-isakit sa ulo ng nanay mo? Mahiya ka naman! At kayo, hanggang kailan niyo po ako planong pakialaman? Hanggang kailan niyo planong pakialaman ng buhay ko? Anong sinabi mo? Totoo naman, Lo eh. Pakialamero kayo. Actually, kayong dalawa ni Mama. Pakialamero kayong dalawa. Ang dami niyo pang sinasabi na kung ano-anong nakakasakit. Imbis na suportahan niyo na lang ako sa kung anong gusto ko. Masyado kayong mga pakialamero! Ang kapal naman ng mukha mo, sagot-sagutin ako! Tay! Rafael, anak! Ayos ka lang ba? Naku, nagtutugo ang labi mo! Yan naman kasing anak mo, Cherry. Kung bastusin ako, akala mo hindi ako ang lolo niya. Pero kahit na! Hindi niyo pa rin dapat sinaktan ang anak ko! Apo niyo siya! Apo ko nga siya. Kaya gusto ko isaksak dyan sa utak ng magaling mong anak na dapat gawin niya mga sinasabi ko. Dahil para rin yun sa kapakanan niya. Tingnan mo ikaw, nung sinuway mo ako, may nangyari ba mabuti sa'yo? Wala, di ba? Iniwan ka pa rin ng tatay ng anak mo. Kasi hindi ka nakinig sa akin nung sinabi ko na hiwalayan mo na ang lalaking yun habang maaga. O ngayon, nagsisi ka rin sa uli. Gusto mo bang maranasan din yun ni Rafael? Pero magkaibang tao po kami ng anak ko. Ano ka ba? Alam niyo, Tay, tama na po. Tigilan niyo ng pakikialam sa buhay ng anak ko. Maling-mali talaga ang desisyon ko na papasukin pa kayo sa buhay niya. Dahil sigurado magiging miserable lang din siya katulad ko. Miserable bang tawag mo kung asensado ka sa buhay at nakikita mo resulta ng mga pinaghirapan mo? Pero hindi ako masaya! At ayoko mangyari yun sa anak ko! Kaya ngayon palang hindi ko na kayo hahayaang panghimasukan ang buhay niya tulad ng ginawa niyo sa akin noon! Mahal ko po ang tatay ko at mahalaga sa akin na lagi kong sinusunod ang mga gusto niya. Lalo na kung sa ikabubuti po yun ng pagkatao ko bilang isang anak. Pero may hangganan po ang pagiging magulang kung ang pamamaraan ng pagpapasunod sa anak ay hindi na makatao at pinangingibabawan na lamang ng takot. Yun po yung damdamin ko ng panahon na naaktuhan kong pinapagalitan, pinapahiya at tinahamak ni tatay si Rafael. Para ko kasing nakikita sa anak ko yung sarili ko noong nasa edad niya. Kaya nga sising-sisi ako at kaagad po akong humingi ng tawad sa kanya, Papa Dudut. Doon ko rin po na-realize sa mga pagkukulang ko bilang nanay ni Rafael kaya nagsimula po akong bumawi sa kanya. Nilimitahan ko po ang paggugol ko ng panahon sa negosyo ko para tutukan ang anak ko.
unang hakbang na ginawa ko ay sinuportahan siya sa kursong gusto niyang i-pursue sa college na walang iba kung hindi ang may kinalaman sa advertising. Kitang-kita ko po ang magandang progreso at positibong impact noon kay Rafael. Kumbaga ay mas naging passionate siya sa ginagawa niya, kaya kulang na lang ay mag-umapaw sa hustong kasiyahan ng puso ko. Natatandaan ko na ganon yung pakiramdam na gusto ko noong maranasan dahil alam kong mahal ko ang ginagawa ko. Pero kahit na hindi na po yun nangyari ay nagpapasalamat naman ako sa Diyos dahil hindi pa naging huli ang lahat para sa anak ko na matupad yon, Papa Dudut. Ma, tingnan nyo oh. Nagluto po ako na masarap kasi may good news po ako para sa inyo. Upo muna kayo bago ko sabihin, dali. Aba, ano yan ha? Naintriga naman ako bigla, anak. At nagluto pa talaga ng ano ba to? Uy! Lechon paksiw! Paborito ko to! Kaya nga po yan ang niluto ko eh. Kasi alam ko na paborito nyo yan. Bukod po ron, namiss ko rin po kasi na kasabay kayong kumain. Medyo matagal na rin po kasi yung huling beses na nagkasabay tayo eh. Pasensya ka na, anak, ha? Masyadong busy si mama sa pagmamanage ng business natin. Ma, hindi nyo po kailangan humingi ng dispensa sa akin. Naiintindihan ko po yun. Kaya nga kapag may chance na pwede ko kayong makasama o kahit na makasabay lang kumain, sinasamantala ko na eh. Ay, pero ma, yung good news po pala na gusto kong sabihin sa inyo tungkol po dun sa painting na ginawa ko last time. Ma, nanalo po yun ng first place. Talaga? Oh my gosh! Congratulations, anak! Grabe, ang galing-galing mo talaga! Siyempre po, mana po ako sa inyo eh. Talentado. Wala naman akong talent bukod sa gumawa ng masarap na lumpiang sariwa. Ano pong walang talent? Nakita ko po yung mga painting nyo, ma. Ang gaganda nga po ng mga yun eh. Kaya sigurado po ako na nagmana ako sa inyo. Oh, tignan mo to, nambola pa. Pero nak, sobrang proud ako sa'yo kung alam mo lang. Pasensya ka na ha, kung ngayon ko lang na-appreciate ang mga bagay na ginagawa mo. Masyado ako nabulag na diktahan ka kasi akala ko yun ang tama. Na porke ako ang nanay mo, inisip ko na ako lang ang may control sa'yo. Pero maling-mali ako, nak, dahil naging makasarili ako. Ang totoo, nahihiya pa rin ako sa'yo. Ma, okay na po yun. Alam niyo, sa totoo lang, nagpapasalamat nga po ako sa inyo eh kasi pinayagan niyo ako na kunin yung course na gusto ko. Tsaka pinayagan niyo ako na gawin yung bagay na hilig ko. Salamat din po kasi pinagkatiwalaan niyo ako, ma. Malaki naman talaga ang tiwala ko. Susuportahan kita. Siguro, ganun talaga ang tungkulin ko bilang magulang sa'yo. Ang alalayan ka, suportahan ka, at hindi kontrolin ka. Dahil ikaw at ikaw pa rin ang gagawa ng kapalaran mo. Pangako po, ma, na mas lalo po kayong magiging proud sa akin. Gagawin ko po ang lahat para hindi po kayo mapahiya. Una pa lang po to. Proud na ako sa'yo, anak. At pinapangako ko rin na pag-iigihin ko ang pagiging magulang sa'yo. Babawiin natin yung mga panahon na nawala dahil sa pagiging busy ko sa trabaho. Tung dinner natin, dadalasan pa natin. Palagi rin tayo magbabonding para hindi natin masyadong mamiss ang isa't isa. Anak, hindi ako perpektong mama, alam mo yan. Pero pagsisikapan kong maging mabuting magulang sa'yo kahit na magkaedad ka na. Lagi mo kong maaasahan. Maraming salamat po talaga, ma. Mahal na mahal ko po kayo. Mas mahal kita, Rafael. O paano? Kain na tayo. Kanina pa ako nagugutom eh. Mukha pa namang masarap tong lechon paksiw. Lo, anong muka? Masarap po talaga yan. Sige, sabi mo eh. Papa Dudut, kung tatanungin niyo po kung kumusta kami ng tatay ko ay masasabi ko pong mabuti naman ang relasyon namin. Hindi naman po ako masamang anak para tuluyang putulin ang ugnayan namin dahil magulang ko pa rin siya.
Bagaman mahirap na po talagang baguhin yung kung anumang ugali na kinasanayan na niya, ay gabi-gabi pa rin po akong nagdarasal sa Diyos na sana'y hipuin niya ang puso ng Tatay Froilan ko upang mapalambot yon. At maunawaan niya na hindi sa lahat ng pagkakataon ay maaari niyang panghimasukan ang buhay ng isang tao porke siya ang mas matanda at nakakaalam. Kung tutuusin ay sino pa ba ang nakakaalam ng mangyayari sa hinaharap? Wala naman po, hindi ba? Bilang magulang kay Rafael ay masaya po ako na nakikitang masaya ang anak ko sa kung anumang ginagawa niya sa buhay niya. Iba po yung hatid na galak sa puso kapag excited siya sa mga bagay-bagay dahil gusto niya po yung ginagawa niya. Nakakahawa po ang kasiyahan niya, Papa Dudut. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyo ang kwento ng buhay ko na itampok sa Barangay Love Stories. Sana po ikapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng ating mga kabarangay, lalo na ng mga kapwa ko mga magulang. God bless ang inyong forever kapuso at kabarangay, Cherry. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1 Number 1 Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.